After 13 years nung nangyari yun, I somehow moved on, got married and meron ng 5 years old na anak. I am also working na as an architect here in Manila. Anyways, fast forward it happened Feb this year. Ni-refer ako nung dati kong client sa friend niya since magpaparenovate yung friend niya ng ancestral house. I accepted the project dahil mostly renovation design lang naman and nakakahiya naman dahil sobrang vouch na vouch yung dati kong client sa akin. I met her friend, let's call her Jella. She explained lang the scope of works before kami magpirmahan ng service agreement, but then she said na yung site ay sa province nila. I know damn well that place since that's the same province kung saan namatay ex-GF ko. I was hesitant for a bit, pero I told myself matagal na yun and hindi naman same town. Mga 2 towns away mula dun sa place ng ex-GF ko, so bottom line, I accepted the project. Sinagot ni Jella yung flight fees ko going there sa ancestral house since I have to measure yung actual na bahay na I design and make as build plans before I come up sa proposed renovation design. From the airport, mga 4 hours yung biyahe going to their house. I'll spend around 4 days din doon para hindi na magpabalik-balik and lahat ng need ko prior to designing ay makuha ko na. When we arrived, hindi maiwasang hindi mag-flashback sa akin nung mga scenes that I encountered sa province na to but I tried hard na i-ignore na lang and mag-move forward and gawin yung task ko dito. When we arrived sa ancestral house, nandun yung ibang family ni Jella pati yung sister niya na nagpre-prepare ng wedding invitations for her upcoming wedding. She even joked, Arky, I'll write your name dito sa wedding invitation ah. Then I said, naku ma'am, baka wala po ako niyan, isang week lang ako dito. But thanks, nung matatapos na siya magsulat ng wedding invitations. Dumating lola niya and said, Huy, wag mo kalimutan bigyan ng wedding invitation si Anoa. After she said that, parang natahimik yung ibang members of the family. She nodded and sinulat sa isang wedding invitation. To Don Vicente Javier, akala ko kamag-anak nila na yayamanin pero her grandma told me, naku architect, wag ka matakot ah. Pero yang nasa invitation, hindi yan nakikita. Tradition lang na pag may mahalagang event dito sa lugar kailangan invited siya kasi nagagalit pag hindi siya iniimbitahan. Biglang may magkakasakit na kapamilya or babagyo o kaya namamatay mga alaga. Basta kasal, graduation o big events kailangan invited siya. I was puzzled nung narinig ko yun pero I took the courage to ask, what do you mean po hindi siya nakikita? Engkantado, demonyo, kung ano man siya. May mga nakakita sa kanya kasama niya asawa niya. Ang gaganda at gwapo nila, pati mga damit ang gagarbo. Bago pa mapahaba yung kwento ng lola nila, kinat off na ni Jella, thinking na di ako maniniwala. Pero again, di talaga ako mapapaniwalain sa ganyan noon pero after I witnessed with my own eyes nangyari sa GF ko and yung mystery nung death niya. Parang I accepted the fact that we coexist sa ibang nilalang dito sa mundo, nakikita man o hindi. The first few days okay naman, nothing weird happened. Not until the last day ko doon. Pumunta family ni Jella sa downtown area and ako naiwan sa ancestral house. Actually nag-start na ako mag-draft ng plan sa laptop since I got all the details that I need so in my mind. Di ko na need mag-extend ng stay and I can go back sa Manila tomorrow. However, nung mga 3 in the afternoon, may naririnig akong nagsisit-sit. As in paulit-ulit, seems like tinatawag talaga attention ko. Sinundan ko yung sound papunta sa likod ng bahay nila. And medyo masukal yung likod na area since gubat na siya. Yung sound ng sit-sit unti-unti nagiging familiar. I don't know if I'm just being delusional pero boses yun nung ex-GF ko. I know for sure. Ganun na ganun yung voice. Medyo nagtayuan na balahibo ko pero I walk towards kung saan nanggagaling yung tunog. Then, in the middle ng gubat, may parang malaking puno and I swear to God. It's my ex-girlfriend Shane na nakaupo sa ilalim ng puno and may batang lalaki na tutulog sa lap niya. I don't know pero biglang automatic lumuha mata ko kahit di naman ako sad or what. Nakaitim siya na dress and yung bata naka-black din. Tumingin siya sa akin and ngumiti. Then nag-motion yung hands niya saying, halika dito. Medyo mixed emotions ako cause I felt like hindi ako nakapag-grieve ng maayos sa kanya dahil her death just left me with questions na walang sagot so I asked her, Shane, di ba wala ka na?
She stood and smiled and itinabi yung tulog na bata. Lumapit siya sa akin and said, "Wala na katawan ko pero alam mo na nandito pa ako, di ba? Di ba?" Hindi ko alam. That's all I know. Hindi ko alam nangyari dati and hindi ko alam nangyayari ngayon. Huwag ka matakot, di naman ako galit sa'yo. Hindi sana ako magpapakita kaso alam kong aalis ka na and sa totoo lang. Namiss kita eh. Papakita ko lang sana sa'yo kung saan na ako ngayon. Okay lang ba? Honestly di ko alam kung panaginip ba yung moment na yun but I swear I felt her hands na hinawakan ako and sinama somewhere. Jen-icing na rin yung bata and naglakad kami dun sa gubat. Akala ko sa kabilang bayan ka naiwan. Ba't nandito ka? I asked her habang naglalakad kami. Then she laughed, hehe, malaki tong lugar namin. Halos lahat ng makikita mo sa asawa ko yan. I was confused at sa inyo tong gubat. I asked then she laughed again, hindi. Haha anong gubat sinasabi mo? Etong lugar, she said and pointed sa paligid and thought. Hindi ko na alam, the whole forest kung saan kami naglalakad, somehow turned into a freaking city. Like literal na mala BGC. Mas matataas pang skyscrapers like what the fuck. No for sure it's a dream kasi how on earth is this possible? Kagubatan lang ta kanina ba't biglang naging busy city na? Si Don Vicente Javier yung asawa ko, eto yung anak ko, she said and took the hand of the boy, yung batang tulog kanina. Damn, sobrang tisoy ng bata as in parang Spanish or European siya. Pero is it just me? Napaka-soulless niya. Nakatitig lang siya sa akin and naka-poker face, I didn't took an effort to understand what on earth is going on. Nag-go with the flow na lang ako sa paglalakad. But I need answers from what happened 13 years ago. So I asked, Shane, naalala mo bago ako bumalik dati, namatay ka nun eh, you mean di ka namatay and nandito ka pa rin? Sorry pero I find it hard to understand what happened. Medyo lumungkot yung aura niya and she said, katawan ko nga lang yun pero nandito pa rin ako, sinama na ako dito, whatever that means. At least I got an answer. She invited me to her house, parang modern na bahay, yung bata bigla tumakbo sa second floor and may mga yaya na naka-all black din. They seem soulless din. Parang walang mga emotion si Shane lang yata may emotions. Yung iba parang mga robot or what. Shane invited me na kumain muna bago man lang ako bumalik sa Manila. Okay lang ba to sa asawa mo? Nai-invite mo ako ng lunch. Hindi ba magagalit yung Don Vicente something? I sincerely asked. She shook her head and said, alam mo siya nagsabi na i-invite kita dito. Alam niya kasi na malungkot ako nung nalaman ko bumalik ka dito, baka daw na-miss kita. I don't know how to feel about what she said, parang nakakadurog din ng puso. Dumating yung mga pagkain and grabe parang fiesta, sobrang nakakatakot. Merong rice na iba-iba kulay, may white, brown and black. Medyo familiar naman na ako sa ganung rice dahil nagda-diet kami ni Mrs. kaya brown rice din kami sa bahay. I took portion ng kanin then I said, ganito rin pala kanin nyo. Ganito rin kasi sinasaing namin ng Mrs. ko, kaso ayaw ng anak ko, wala daw lasa. Nga pala Shane, may anak na din ako. As I said that bigla siya umiyak. I thought I hurt her feelings pero bigla niya inagaw yung plate na may kanin and tinapon. Huwag ka na pala kumain. Alis ka na. Balik ka na sa inyo. Sorry, she cried then took a hair strand sa akin. After that biglang nasa gubat na uli ako, under ng malaking puno. I ran back sa bahay nila Jella and I thought buong magdamag akong nawala. Pagtingin ko sa orasan same time pa rin. Dumating sila Jella and her family and asked me, Arky okay ka lang namumutla ka? Her lola held my hand and ang taas daw ng lagnat ko. Buong gabi ako linanat nung gabing yun. Kinabukasan hinatid ako ng family ni Jelle sa airport. I'm feeling a lot better and sa biyahe ko papuntang airport kwinento ko lahat ng nangyari simula nung kasal sana namin nung 2011 hanggang sa narinig ko siya sumisit-sit kahapon and sinama ako. Somewhere na parang walang maniniwala. Then her grandma explained, Diyos por santo, buti nagbago isip niya at pinauwi ka iho Diyos ko, huwag ka na muna babalik baka sunduin ka uli. Nadalakit ka, I don't know what the hell that means. Hindi ko na tinanong, hindi na ako nag-research or what, pero somehow I got answers sa nangyari dati pero nadagdagan naman questions ko after what happened recently. Kwinento ko sa asawa ko and since she knew what happened dati, naniwala siyang hindi ako nagjo-joke or nanti-trip.
Whatever, maniwala man ang iba or hindi, I know for sure it all happened to me. I saw my ex-fiancée, she brought me somewhere and it's all real. If you'll ask me kung ano man yung lugar na yun, hindi ko rin alam, kung anumang klase silang entity, hindi ko rin alam.